Sumamin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayaw. Isang magandang umaga po sa lahat po ng aabuti ng pangangaral ng munting channel na ito. Tayo po ay live ngayon dito po sa Facebook. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid dito sa atin sa buong Pilipinas. At ganoon din kung ano man ho ang oras o yung mga kapatid natin sa ibang bansa, marahil yung iba ay tulog pa. So, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po, sa lahat. Tayo po ngayon ay live dito sa Facebook. At ngayon po ay March 30, 2025. Ayan. Magandang umaga, Sister Gina Macar. Ayan. At sa ating pong paksa ngayon, sa umagang pong ito, yung pong nakalagay doon sa Mateo 6:33. Ayan. Sister Chris de la Cruz Kim, magandang umaga. Dito, mapapansin natin, ilang dekada na ho ba nating napakinggan yung 6:33 ng Mateo. Tinanong natin sa pag-aaral natin ito kung yun bang kaharian na yun ay nahanap ba ng marami o hindi pa hanggang sa ngayon. Kasi maraming nakakinig ho yan noon pa, panahon pa ho ng mga hindi pa nga ako pinapanganak, napapakinggan na ng marami yan. Yung 6:33 ng Mateo. Yan. Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Carlo Roll. Yan. Mag-uuna na ako kung bumati ha. Kasi mamaya ho, hindi na ho tayo magbabati. Brad Melchor Pasis. Ayan. So, Lomin po ni Bayawa. Meron po tayong kalahating oras lang. Ibig sabihin, matatapos po tayo alas 9:30 ng umaga. Kasi, tinignan naman natin, nung mga panahon, nakakaisang oras po tayo eh. Ito, kalahating oras lang po tayo mag-aaral. So, basahin ko yung 6:33. Anong pagkakaiba ito doon sa ating napakinggan ng una pa? Kasi nakalagay dyan, 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangailangan ninyo. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kasi doon sa English, seek ye first the kingdom of God, kingdom of Yahweh. Ilang taon na ba na ating napakinggan yan simula pa nung tayo ay mapasama dyan sa mga relihiyon? Siguro matagal-tagal na rin. Ako, kung ako ay napabilang nung 1980s, ilang panahon na, 80s, 90, and then 2000, 2010, 2020, ibig sabihin 40, 40 taon na, na napakinggan ko yan, yung Seek Ye First the Kingdom. Brad Jesse Juarez, magandang umaga. So, tatanong ko lang doon ba sa sinabi niyang Seek Ye First the Kingdom of God, in His righteousness, na nakarating na ba? Ibig man sabihin na nahanap ba? Kasi base ho dito sa ASN, sabi niya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, ibibigay niya ang lahat ng pangailangan niyo. Ito sinabi niya doon sa kanyang mga alagad ng unang siglo. Troy Corsiga, Brad Emiliano Umali. So, doon pa lang makikita natin ano ang pagkakaiba nung napakinggan natin ng una at saka itong ating pinag-aaralan ngayon. Meron mong pagkakaiba, malaki ho eh. Malaki. Brad Noli Tungkua, Brad Nino Dimitilyan, Sister Loren
Paulan Fernandez. Hindi na ako babati mamaya ha. Kasi sa huli kasi, hindi ko na makita yung mga nasa unahan. So ngayon Sister Elizabeth Benz. Ayan, magandang umaga ho. So, dito unahin niyo muna. Ang tanong nga natin dito, talaga bang inuna ng tao si Abayawa? Sa pool hindi ho talaga inuna. Sa pool. Magmula ho doon sa panahon ni Adan at ni Eva, hindi naman talaga nahanap po yan sa pool. Sister Lolet Corsiga, magandang umaga. Ano ang katunayan na talaga namang walang tao na naghanap talaga ng kanyang kaharian? Yan yung nakalagay dun sa Roma 3:11. Sabi dito, FSB, wala ni isang nakauunawa, walang umahanap sa Diyos. Tapos, sabi doon sa ang dating Biblia 19:5, walang nakakatalastas, walang umahanap sa Diyos. SND, walang sino mang nakakaunawa, walang sino mang umahanap sa Diyos. ASND, walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya. Magandang balita Biblia Tagalog, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Yun ang isang malaking katotohanan na wala ko talagang naganap kay Abayawa. So, ibig sabihin, yung sinabi niya nung unang siglo, bagamat nung panahon na yun, meron na nakahanap ng kaharian. Sinabi niya doon sa kanyang mga alagad, meron na ang atin nung tinitingnan ngayon, yung sa panahon natin, meron na bang nakahanap doon kanyang kaharian na yun? Kaya di ba, may mga panalangin pa nga doon sa Mateo dumating nawa ang iyong kaharian. Nung panahon na yun, tinan nyo dumating nawa, ibig sabihin, hindi pa dumarating. Di ba? So, ibig sabihin, kung hanggang ngayon, ipinapanalangin pa rin ng marami yan, lalo na yung mga Katolisismo. At hindi lang mga Katoliko, marami dyan na langin pa rin, ng mga born again, o kung sino man nung nanalangin. Hanggang ngayon, sinasabi nila na dumating nawa ang kaharian mo. Ibig sabihin, pagka ganyan ang panalangin mo, hindi ba dumarating yung kaharian? Ibig sabihin, yung dapat sanang pagpapala na dapat natamuhin ng isang tao, hindi pa niya natatamo kasi ulitin ko yung itataas ko na ng bahagya, sabi ko doon sa 6:24 ng Mateo. Walang tao makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ng ikalwa, o kayo maging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalwa, ganun din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Ito, maliwanag ko yan hindi pwedeng maglingkod ng sabay sa kayamanan at saka sa Diyos. Nangyari ba? Hindi. Laging pinagsasabay nila yan. Sinasabi nga dyan, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at saka sa kayamanan. Pero ang ginagawa ng tao, sabay. So, ibig sabihin lamang, talagang sapul pa, hindi talaga sumusunod talaga ang tao kay Abayawa. Sa pulo, magula doon kay Adan, di ba? Sabi doon sa Genesis, sabi niya doon sa nakita niyo ang wika, yung mga, sabi niya, dito sa isang, di ba sabi niya, wag lamang, sabi niya, makakain niyo lang wika ang lahat, wag lamang yung pagkakilala ng mabuti at masama, sabi niya. Sabi ko dito, sa 8 ng Genesis, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halaman sa Eden. Sa dakong sila nga doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magandang pagmasdan at masarap sa bunga. Sa gitna ng halaman ay naroon ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, dito sinabi niya doon sa 16, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag mong kakainin ang bunga ngayon, sapagkat sa araw na kainin mo, mamatay ka. O di sapul na nung una pa, talagang hindi na magkakasundo yung espiritu at saka yung laman. Hanggang sa panahon natin ngayon, ganun pa rin. Hindi siya nagbabago.
Juliet Umali, Emiliano Umali, Lisa Indinim Licorsiga, Gawal Jeloy Pritz, Brad Sam Rotoni, magandang umaga. So, maliwanag. Ang sabi niya, doon sa Mateo, sabi niya, ulitin ko lang 25, 6:25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung anong inyong kakanin, inumin at susutin, dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isot. Doon pala makikita natin yung pag-ibig ni Yahweh sa tao. Binigyan na tayo ng buhay. Sabi niya, siguradong bibigyan din kayo ng pagkain at isusuot. Kasi may buhay na ibinigay, natural, para masustainin yung buhay na yon, bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan niyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamagitan ng pag-alala? 28. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Lahat ng sinasabi dito, lahat kinontra ng tao. Lahat kinontra ng tao. Brad Edmundo Umali. Ayan. Diba sinasabi ho dyan? Bakit kayo ang wika nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon, hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang na buhay ngayon, pero kinabukasan malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Ganon niya pinaghahambing yung, nakita niyo ang wika, yung mga bulaklak na yan, sabi niya. Si Solomon hindi nakapagsuot ng ganyang kaganda kahit na siya ay napakayaman. Di ba? Palibasa nga ho, talagang mo ang tao. Palibasa yung laman. Lahat ng sinasabi ho ni Yahweh kontra o kinukontra ng tao. Lahat. Sa puluyan magmula kay Adan, kay Eva, hanggang sa panahon natin, kontra ang tao sa lahat ng sinasabi niya. Ano? Kaya sabi ko sa inyo, ano ba pagkakaiba ng napakinggan natin noon at saka yung ngayon? Malaki malaki na ang pagkakaiba niyan. Kasi yung napakinggan natin nung una, puro nasa laman sila. Yung nangangaral, nasa laman, puro material. Sa panahon natin ngayon, magkaiba. Kasi ukol sa espiritu na. No? Yan. Kumbaga, yung laman na dating pinakikinggan natin, ang nangangaral, nasa laman, puro material. Ang pananaw at ipinararating lagi nung isang mangaral, puro material. Hanapin niyo muna ang kanyang karya at lahat ng ito idadagdag sa inyo, sabi niya. Siyempre, kasama na din yung pera, salapi, kayamanan, dami ng ari-arian. Doon ngayon nakatuon ang pansin ng maraming reliyon. Pero ganun ba sinasabi dyan? Malayo ho Tinan ninyo. Sabi niya, 31, kaya huwag kayong mag-alala kung anong inyong kakainin, iinumin at susuotin. Masarap pakinggan Masarap pakinggan siya na, huwag kayong mag-alala. Sabi niya, no? Pero ang tanong, sinampalatayaan ba ito ng maraming tao? Hindi Hindi talaga. Hindi nila sinampalatayanan yung sinasabi na yan na huwag kayong mag-alala. Kasi, alam niyo bang kahit na maraming tao, maraming pera ng tao, alala pa rin siya. Ang dami ng pera niya, pero nag-aalala pa rin siya. Sinasabi diyan, huwag kayong ikang mag-alala kung anong inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito'y pinagpapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ang dami ng pera. May pera sa bangko, may pera doon sa bahay. Pero, alala pa rin siya. Nakita niyo ba? Talagang hindi sumusunod yung laman.
Kaya kung ikaw ay nasa laman, lahat ng sasabihin ng ayon sa Espiritu, talagang tutol ka. Sabi niya, kinakailangan mapabilang muna kayo sa kanyang kaharian. Ano ang ginawa ng tao? Ba hindi. Hanap buhay muna. Negosyo muna. Lahat ng bagay na, kasi, kumbaga, ipinahuhuli nila yung si Abay Yahweh, ipinahuhuli. Basta una sa kanila, trabaho, hanap buhay, sabi nga, yung buhay dito sa mundong ito. Pero ito iba. Napansin niyo ba? Kaya ako ipinapapansin sa bawat isa sa ating nasa kapulungan. Malaki ang impact nito sa atin. Kasi nung una, sabi ko nga, ilang taon na natin napakinggan yan? 20 taon? 30 taon? Kaya ako may gitna 40 taon na napakinggan ko yan. Pero iba na ang naging pananaw ko. Iba doon sa napakinggan ko nung una. Pero mga 80s, napakinggan ko na yan eh. Hindi ba? Ano sabi dyan? Ang mga bagay na ito pinagpapahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Alin o yun? Yung pinagpapahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yung mga nasa laman, yung kakainin, iinumin, susuotin. Pagka ikaw, hanggang sa ngayon, ganyan pa rin ang mindset mo. Kakainin, iinumin, susuotin, at odas. Isa ka pa rin pala doon sa mga tao na hindi kumikilala kay Abay Yahweh. Hindi ba? Atin na ninyo. Maliwanag ito Sa 32, ang mga bagay na ito'y pinagpapahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Alin? Kakainin, susuotin, iinumin. Nila ng mali. Kasi may lumabas na kasabihan ng mga tao, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sala. Alam niyo kung bakit? Lahat sa Diyos. Wala naman tayong gawang atin. Meron ba tayong gawang atin? Wala. Kaya yung kasabihan na yan, kasabihan ng laman yan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Panglaman yan, hindi yan pang-ukol sa Espiritu. Kasi sinasagot na lahat ni Abay Yahweh. Sinasagot niya na lahat. Ang gagawin lamang ng tao, sinasagot niya na eh. Tinanin niyo ulitin ko. Mga bagay, ito 28. Bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin sa iyo, kahit si Solomon, hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos, ayun. Kung bagay na akin na niya, ako na bahala binigyan ko na nga kayo ng buhay. Naturalmente, kung binigyan ko kayo ng buhay, bibigyan ko rin kayo ng susuotin ninyo at kakainin ninyo. Hindi niyo ba napapansin? Yung mga pulubi na hindi naghahanap buhay. Pero tingnan ninyo, nabubuhay. Ganon siya. Hindi lang nakikita, hindi lang naiisip ng tao. Meron pala talagang Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Biro mo yun, simpleng-simple. Nakikita tayo sa mga tao sa lansangan. Ikinumpara niya sa ibon. Sabi niya, hindi yan nag-aasip. Wala yung bodega. Katulad ng tao. Ang tao, ang dami ng pera, pero alala pa rin. Bakit? Kasi nga, wala ho yung banal na espiritu. Andun pa rin sa pagiging laman. No? Ano sabi niya? Tingnan niyo ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Alam! Alam niya eh. Paano ang gagawin nun ng tao? Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi lang mapabilang at pagsunod sa kanyang kalooban. Baka mamaya, maraming tao naghahanap, pero hindi nga mangyayari yun.
Hindi mangyayari na hanapin ng tao si Abayawa. Hindi kailanman. Kasi sinabi na ni Pablo, hindi mangyayari yun na hanapin ng isang tao talaga si Abayawa. Kaya lahat ng nasa reliyon, ang inanap, hindi si Abayawa, puro panglaman. Hindi ba? Yan. Kaya sabi niya, at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya lahat ng pangangailangan niya. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Sinunod ba ng tao yan? Hindi. Kaya sabi ko nga, sapul pa lamang kontra na talaga yung laman sa espiritu. Sabi niya, huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Wow. Tingnan niyo, sobrang pag-alala ng mga maraming tao sa kinabukasan. Bakit ba nangungutang ang tao? Sobrang alala sa kinabukasan. Di ba? Bakit ba nag-iimbak ang tao? Sobrang pag-aalala sa kinabukasan. Ngayon, paano mangyayari na yung kaharian niya, Brad, nung bang unang siglo, dumating ba yung kaharian? Opo naman. Dumating sa kanila. Oo, dumating yun. Tinanin nyo. Sabi dito, noong mga, nagtanong yung mga pariseo sa kanya. Sa Lucas ito, Lucas 17:20. Minsan tinanong ng mga pariseo si Yahweh kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing dito maghahari ang Diyos. O yun dito yung aral nung pagdating ng Kristo. Yung aral ng pagdating ng Kristo. Dito pinasinungalingan na naman ni Yahweh. Sabi niya, kaya walang makapagsasabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari. Bakit? Dahil naghahari na past tense ang Diyos sa puso niya. Unang siglo yan. Pero bakit marami pa rin nananalangin ngayon na dumating na ba ang kaharian? No? Bakit? Isang katunayan lamang yan na hindi pa talaga dumarating ang kaharian ng sino mang nananalangin nung Ama namin. Na sinasabi. O yun nasabi nila na dumating na ang iyong kaharian. Ayun na sinasabi, ang liwaliwanag na, di ba? Brad Jesse Juarez, pinaghahambog lagi ang bukas, bro. Kung palaging sigurado na buhay pa sila sa layo ng isip nila. Totoo yun. Sister Shirley Radarisa, magandang Lisa in Pinelli Corsiga. Hindi ba totoo naman? Yung sinasabi niya, huwag kayong mga balisa. Sinunod ba ng tao? Hindi. Laging balisa ang tao sa araw ng bukas. Hindi naman niya alam kung bukas buhay pa siya. Kaya sinasabi dito, talagang hindi. Yung sinasabi ni Pablo, sabi niya, wala ni isang nakakaunawa, walang humahanap na sa Diyos. Kasi pagka isang tao nasa laman, talagang hindi mo maunawaan. Hindi mo siya maunawaan dahil nasa laman ka eh. At hindi mo kailanman hahanapin si Abayawa. Ano ba nangyari? Siya naghanap sa atin. Baligtad. Siya naghanap. Hindi tayo. Diba? O, pinili niya tayo. Eh, di siya. Diba? Pinili. O, tinawag. O, di siya. So, lahat sa kanya eh. Yung sinasabi na, nasa tao ang awa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Salaw yun. Lahat nasa kanya. Wala tayong gawa. Kung tutuusin, atin, wala. 14:17 na Roma, ano sabi yan? Sapagkat walang kinalalaman ang pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid at mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Ayun. Pagka nasa iyo na, yung banal na Espiritu, yung kaharian niya, dumating na sa iyo.
Bakit mo kailangan? Kasi di ba sa relihiyon, kinakailangan dumating siya para magkaroon ng paghahari. Hindi ho. Dumating na yung kaharian niya, dumating na. Oh, hindi daw ang wika sa pagkain, hindi sa inumin. Oh, ang paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang paumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Hindi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na paumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, kagalakan na mula sa banal na Espiritu. Meron ba tayong relasyon sa isa't isa? Kung meron, o yan ang patunay na ang kaharian niya dumating na sa atin. Ano ang pagkakaiba noong pangangaral, noong nasa laman, at saka yung pangangaral na ukol sa Espiritu? Layo, no? Oo, malayo. Kaya hindi na natin kailangan na dumating yung Kristo nila. Kasi naghahari na sa atin. Di ba? Kung sinusunod natin si Abba Yahweh, matagal na naghari si Abba Yahweh sa atin. At yung pangako niya na mapabilang muna tayo sa kanyang kaharian. Totoo yun, ha? Totoo yun. Isang malaking katotohanan to, sabi niya. Sa 31, 6:31 ng Mateo, kaya huwag kayong mag-alala kung anong inyong kakainin, iinumin o susuotin. Hindi na pala dapat ipag-alala yun. Bakit? Susupply niya eh. Siya yung magsusupply. Bakit? Kasi binigyan tayo ng buhay. Aanihin mo yung kakainin mo. Aanihin mo yung susuotin mo. Aanihin mo yung dadantin mo kung wala na yung buhay. Asa mo yun? Asa yung logic doon? Sige nga. Ang dami mong damit. Ang dami mong pagkain. Ang daming iinumin mo. Pero yung buhay na wala. At oras. Wala na. So mga kapatid, sana magbukas sa atin itong ating naging paksa ngayon dito sa Facebook Live. Yung sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Patunayan natin na naiiba na tayo ngayon doon sa dati natin. Yung bukas, huwag natin ipag-alala kasi hindi natin alam yung araw ng bukas. Buhay pa ba tayo? Magigising pa ba tayo? Hindi natin alam. Huwag nating ipaghambog yung araw ng bukas. Hayaan mo yung bukas ang ang problema sa kanya, kumbaga. Maliwanag mo ito, mga kapatid. Sabi ko nga, talagang si Abba Yahweh nagtuturo o ang banal na Espiritu nagtuturo sa bawat sa atin. Hindi sino mang tao. Hindi kayang ipaliwanag ng sino mang tao itong ating napapakinggan. Wala. Miski sila na mag-aral sila na mag-aral, hindi nila mapapakinggan at hindi nila maipangangaral itong ating napapakinggan sa araw-araw. Kasi nga natuturo ang banal na Espiritu. No? Hindi nakikita ng sanlibutan yan. Bakit? Kasi nasa atin. Kaya hindi na sabi niya, sabi niya doon sa Lucas, sa 17:23, may mga magsasabi sa inyo, naroon siya, nandito siya, huwag kayong sasama sa kanila para hanapin ako. Bakit? Sapagkat ako ang anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit kailangan muna akong dumanas ng maraming hirap at itakwil ng henerasyong ito. Ayan mga kapatid. Sana nagbukas si Abba Yahweh sa atin. Yung pananaw natin nung una, malaki ang pagkakaiba sa pananaw ngayon. Siya ang may sabi hindi sinungaling kailanman si Abba Yahweh, siya ang may sabi. Doon sa Mateo 6. Ang sabi niya, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas may sarili ng alalahanin, sapat na ang alalahaning dumarating sa bawat araw. Tama eh. Kung yung pag-aalala mo, dito lang sa araw na ito,
wala kang anxiety. Hindi ka magkakaroon ng depression. Bakit? Ito lang araw na ito eh. Kasi yung bukas, hindi mo na alam. Di ba? O yun. Brad Nolitong Kuha, tama po bro Eman. Si Sir Lolita Kursiga, napakaliwanag po bro. Brad Milanong Mali, lahat ng taong may buhay, mapasama at mapabuti ay nakatikim ng ulan pag siya ay nagpaulan. Kaya pala lahat ay kumakain at may pananamit at naitatawid ng buhay. Di ba totoo? May buhay siyang binigay, kinakailangan niyang sustentuhan yung buhay na ibinigay niya sa bawat isa. Hindi lang hindi lang mabuti pati masama. Ganyan kabuti siya bayawa sa tao. Pero hindi nakita ng tao kailanman yung ginagawa niya. Iba ang nakita ng tao. Relihiyon. O muli po, maraming pong salamat. Alas 9:31. Gaya ng ating sinasabi, o medyo oras lang po tayo. Sumobra pa ako ng 1 minuto. So muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama po natin. At sa lahat po ng mga viewers na siyempre, hindi naman natin alam mo kung sino yun. Sana loobin ni Abay Hawa, mapabila kayo sa kapulungan o ni Abay Hawa at makita nyo rin kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ayun. Maraming salamat po. Carlo Roll, tama po bro. Muli, maraming salamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Mamaya nga po pala, alas 4:30 yung ating Zoom. 4:30 na hapon. Maraming salamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat.